Happy gising na usab mga higalag mga kaigsuonan. Welcome kita sa pagpadayon sa ato ang The Sermon 2025. Ano yan na kita sa episode 15. So kita largo ato ang title Be Clothed with Humility. Ethics. First Peter chapter 5 verse 5. Nagkanayon, mayngon man usab kamong mga batan, kinahanglan managpasakop kamo nga masinugtanon sa mga ansyano. Kamong tanan managsulob kamo pagpaubos alang sa usag-usa. Kayang Diyos magabatok sa mga mapahitason apan sa mga mapaubsanon siya maghatag og grasya. Maka na ang kritik sa ato ang himay-himayon, magampok kita sa ato ang pagsugod. Nagkadaig ug nagapasalamat kami kanimo o Diyos nga labing kamahanan. Ikaw ang magkahon sa tanan. Ikaw among gipasalamatan diin nakaabot na usab kami sa pagpadayon sa The Sermon 2025 edition. Unas tanan amahan pasaylo kami sa mga sala na himo sa pulong sa batusa na huna o nakaampo kami sa among pamalandungan nga clothed with humility. Nakaampo kami nga ikaw magagiyan ini amahan pasantok ka namo sa amo ang matun-an na mabatnan ang pagka mapainobsanon nga imong gitudlo ka na mama. Huwag gilauman ang kalang espiritu magkaupan sa amo ang matag kinabuhi na maoy mapahinumdum sa mga tunan. Daghang salamat sa pagtupag sa pagampo sa pangalan ni Jesus na personal man luwas. Amen. So sa ato ang kipasa, the chief ingredients and the origin of sin was pride. Ang chief ingredients sa origin of sin ang pride. Lucifer was so proud of himself that he conspired against the government of God. So narin mabasa sa Ezekiel 28:12-10. Itong pagsukol ni Lucifer, no? Magpako ka tungod sa hari sa tero og umingon ka kaniya, mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Ikaw nagapatik sa katibuukan, puno sa kinaadman og hingpit sa katahom. Ikaw dito sa Eden, sa tanaman sa Diyos. Tanang mga mahal nga mga bato mao'y imong tabon. Ang sardio, ang topasyo, ug ang diamante, ang berlo, ang onyx, ug ang haspi, ang sapiro, ug ang esmeralda, ug ang carbuncle, o ang bulawan, ang binuhatan sa imong tambul, ug sa imong mga plauta diha kanimo. Sa adlaw sa pag-umol kanimo diha na andam na. Ikaw mawang dinihog nga karoben nga nagtabon og ako nagapahimutan kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. Ikaw nagsaka na og sa taliwala sa mga batubo nga kalayo.
ikaw hingpit sa imong makahawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo. Hangtod nga dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Pinaagi sa kadaghan sa imong katigayon, sila nagtungog sa imong taliwala sa pagpanlupig. O ikaw nakasala, basta gisalay ko ikaw ingon nga mapasipalahan gikan sa bukid sa Dios. Agilaglag ko ikaw o nagatabon sa nga karben gikan sa tiwala sa mga bato kalayo. Ay mong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw. Gipukan ko ikaw ngadto sa yuta, gipahimutan ko ikaw sa atubangan sa mga hari aron sila makasud-ong kanimo tungod sa kadaghan sa imong mga sala diha sa pagkadili matarong sa imong katigayon. Ikaw nagpasipala sa imo nga balaan nga puloy-anan. Basta ako nagpagula ug kalayo gikan sa imong taliwala. Kina maoy naglamoy kanimo, ikaw gihimo ko nga abo diha sa yuta sa tubangan kanilang tanan nga nagasud-ong kanimo. Sumao ka ng kapalaran ni Lucifer, no? Pride cause downfall o kang iba, no? Katupod oy pride kun pud kang iba. Sa Genesis 3:6. Ug sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon og nga kini makalipay sa mata og nga ang kahoy takos tinguhaon aron makahimong makinaad manon sa tao. Mikuha siya sa buga niini og mikaon og hatagan usab niya ang iyang bana. Kauban niya og mikaon siya. So makatuno nga mikaon sila. Pero ng iba, pride is one of the Trinity of sin. O Trinity of sin ko na dito sa 1 John, no? 16, it is one of the most universal sin known to men. Mabasa sa Mark 2:22. Kaibog kadautan, limpong kaulag, kasina, pag-asultig sa buling, sa dungog, pagka mapahitas-on binuang. No? The Bible is full of warning against the hideous sin. So daghan ito nga mateksto, no? Humility, what is it? Unsa kuno ang humility, no? So man ni ang study support sa humility. Humility can says, low and abuse of ourselves. Low kuno, no? Yourself na example rin. Moses was very humble and meek person. Dito basa yung istorya, no, sa Exodus 3:11. Numbers 12:3. Karon ang tao nga si Moses mapainabsanon kayo labaw kay sa tanang mga tao sa ibabaw syuta. Uy, mabasa din Moses, no? Mapainabsanon ko, no? Jacob was humble person. Si Jacob, Genesis 32:9 og 10. Onya miingon si Jacob, O Diyos sa akong amahan nga si Abraham, O Diyos sa akong amahan nga si Isaac, O Jehovah
mingon kana. Bumalik ka sa imong yuta ug sa imong kaubanan. O ikaw, buhatan ko ug mayo. Ako dili takus sa labing jutay sa tanang mga mahigugmaong kalulo o sa tanang kamatuoran nga imong gipakita sa imong lipon. Kay ban sa akong sungkod, milabang ako na ining Jordan o karon nahimo ako nga doroha na kapondok. So napod kang the bed to was humble man. Mabasa rin sa 1 Chronicles 29:4-15. Ang pakibali no, verse 4-15. Sa 3,000 katalento. Sa balawan og offer og 7,000 katalento. Sa nalay nga salapi nga uban nili paghalopan ang mabungbong sa balay kay kami nga lumalangyaw sa imong atubangan o mga huma lapit sama sa tanan namong mamahan ang among maadlaw sa yuta sama sa usa ka anino gwalay magpadayon man iya paghambol no. Job was a meek person. Ani karon ako walay pulos. Unsa ang arang ko ikatubag kanimo? Tapion ko ang akong kamot sa akong papa. Kana po no, meek person. So wala ni rason si Job no. Gihilom niya katong sa pagtunga sa Ginoo no, sa ilang pagistorya sa mga yang higala. A humble person will feel his native unworthiness, his imperfection, his moral weakness, and defects. Bantayan din na siya. Napa example dari Paul as a typical example. Yung basa ya Ephesians 3:8. Ako bisan to dewit sa tanang mga balaan gihatlagan sa maong grasya. Aron kawali ko ngadto sa mga hintil nga dili matugkad nga mga pahandi ni Kristo. Diba? Iwit siya no. There was a time when Saul, the king of Israel, felt his unworthiness. Uy, sa Saul po no? Nga dito siyang teksto sa 1 Samuel. Be clothed with humility. That means that we are to wear humility like a garment. Sama po nang ipasantok no, nga be clothed humility sama sa garments or sanina no, nga sulot. It is to be clothed our profession. It endorses our speech, our relationship with others, people, and it should mark our business, relationship with others, humility. So we are told is the mark of a person that has discovered the dimension of truth about things outside himself and those he is lacking. The truth about humility o ato apa lamuno ang kamatuoran sa humble na isa pagkamapainusanon humility. It is not native to human nature. Hala, dili ko na siya native sa human nature, no?
Sin has man concept of true humility. Sin has blinded the human mind to the proper perspective of ourselves. Una example today. The priest that went to the temple to pray had no concept on his own sinfulness. Mabasa sa ato ang sinfulness, no? Iyok 18:11 o 12. Ang paresyo may barug og ngadto sa iyang kaugalingon nag-ampo siya nga nag-ingon ni O Diyos, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang tao nga matikasan mga hiwi nga manapaw. Ako dili usab sa ama ning ining maningal sa buwis. Nagapuasa ako makaduha og usa ka semana o naghatag ako sa ikapulo sa akong tanang pinangitaan. Sumato ang paghinampok sa usa ka Hudyo, no? Iha pang compare sa iyang kinabuhi sa atubangan sa Ginoo, no? Unya kay humble man ang publicans or tax collector diha, no? Nga wala siya nagpasalamat, ngayo ino siya pasaylo sa Ginoo, no? Sumapod na gidang nindot sa pag-ampo nato sa Ginoo, no? Dili nato ipa sigarbo atong kagalingon, mangayo ng tag pasaylo, di ba? The Jews in the days of Christ were totally blind to their sinful condition. Totally blind of Jews na ito. And Jesus Christ in John 8:33 basa. That is true also of the Laodicean. Apil po dito sa Laodicean sa Revelation. Og nagkanayon diri og ngadto samlunda sa iglesia sa Laodicea. Isulat mo kini, mao kini ang mga pulong sa amin. Ang kasaligan ng tinuod nga saksi. Ang sugdanan sa mga binuhat sa Diyos. Nasayad ako sa imong mga nabuhat. Nga ikaw dila mabugnaw ug dili usab mainit. Kung mabugnaw kapaunta ug mainit. Kay ikaw dagaan man lamang. Dili mabugnaw ug dili usab mainit, isuka ko ikaw. Ikaw gikan suka ko ikaw gikan sa akong papa. Kay ikaw nagkanayon. Ako dato ako mausuwagon o walay nakulang kanako sa walay pagpanghebalo. Ngay ikaw walaot makaluoy kabus buta o hubo. So mao kana, no? Makita sa Ginoo dagaan, yuckworm, no? Kanang yuckworm dili siya literal ang ipasabot diri nga yuckworm, no? Nga kanang yuckworm, warm water, lami gani na siya imnon. Kanang di kay siya init, di kayo siya bugnaw, warm siya. Okay na sa imnon kay dili na kay siya init, no? Pero kanang pasabot diri nga lukewarm, kanang hambugiro siya ba? Mana ang utro po na nga gipasabot sa Ginoo diha nga lukewarm kay wala kay baling mo nagkatinatagbo sa iyahang imuhang pagpataas sa imong kagalingon, pero nakita sa Ginoo nga dili gi kataas sa iya ha.
di ba no? Hubo makaluluoy. Mana example sa yuckworm nga gipasabot sa Ginoo, dili literal nga kanang imnon nga ininit nga tubig nga isukan nimo ang yuckworm, no? Isukan nimo kanang kuan kanang kape nga walay or ibugan nimo kanang kape nga walay asukar, di ba no? Kanang timpla nga walay timpla. Inana no kay muraga hinambog siya ba no? Nga kompleto siya pero di siya kompleto pagkilaw wag siya lami, di ba? Pero di siya literal nga kana ininit mo nga di ka ganahan kung yuckworm. Okay na siya yuckworm, no? Kung ininit nga tubig. Pero di lagi na siya literal ang ipasabot, no? Kay basig ko ano yuckworm. Ano magud na sa imong tis, no? Nga mangita kag init tagaan ka og bugnaw di ka ganahan kay wa man siya, no? Ina naghihapon ang gipasabot sa Ginoo nga sa tis, no? Nga ikaw nang hinambog pero sa Ginoo wala kay pang hinambog, no? Makuan nga yuckworm, di ba? Humility is one of the virtues that is centered in Jesus Christ. O virtues gani siya, no? Kaya gibanggit na dito sa Matthew 11:29. So nagkanayon diri isangon ninyo ang akong yugo. Diya kaninyo. O pagtuon kamugikan kanako. O mano na naipagtuon. Kaya ko maaghop o mapausanon sa kasing-kasing. Makaplag kamug pahulay alang sa inyong makalag. Uy, kuan pa man din kanang buhi pa kibali ang Ginoo ba? Ga-illustrate pa si Jesus Christ kay Matthew 11 pa nga chapter. So kanang buhi gid siya nga tun-an siya, no? Mo nang mag-uban sa iya ha, no? Kay para hibaw-an gid siya, no? Dito na sa panahon pa na ni Jesus Christ nga nag-disciple, nag-teach pa siya, magtutudlo pa siya, no? Pero ma-aplikar gihapon na sa tong kapanahonan karon bisking wala na si Jesus Christ ang iyang giingon nga magtuon kamo kanako, no? Sa iyang pulong kibali, no? Na magpadayon gihapon ta nga ato asya tun-an para makita kuno nga siya maaghop mapaubsanon sa kasing-kasing makaplag kamuk pahulay alang sa inyong makalag. He made himself of new reputation o diripod sa kang Pablo pod sa Philippians 2:7. So nagkanayon hinua gihaw asa niya ang iyang kaugalingon diha sa pagsagop sa kinaiya sa ulipon diha sa iyang pagkahisama sa mga tao katong nahisama sa mga tao. The king cometh unto thee, make sa Matthew 21:5. Suganli ninyo ang babaeng anak nga Sion, tanawa ang imong hari, nagaanhi kanimo. Maaghop o kato hari nga maaghop, no? O nagakabayo sa asna.
og sanati nga anak sa asna. The true humility is, balikan nato ang true nga humility, one of the gifts of the Holy Spirit. O gifts sa Holy Spirit mo ang true humility. Mabasa diri sa Galatians 5:23. Kaaghop pagpugong sa kaugalingon nga sa maong mabutang walay kasuguan nga kabatok. O di ba na diha, no? Na-emphasize ang kaaghop, no? Pagpugong sa kaugalingon nga sa maong kasuguan or sa maong mabutang walay kasuguan nga kabatok. Kaya po masuma ang kaaghop, no? Or meekness, humility. It comes through experience. Sa experience na po, balikan na po sila Moses. So example ni Moses was one of meekest person on earth. Ay, kuan man din ni. Conclusion ko na ni siya. Kanang pag-summary sa ato ang naton ano nga kadtokang Moses, no? One of meekest person on earth. But that took 40 years of wilderness experience and much hardship. O diba? Nga 40 years yung experience. So sa ilan na po nga experience, no? Si Job is a symbol of true peace, but he too got that virtue in his trials. Diba? Ang kanyang virtue sa trials niya. Humility is gotten through association or fellowship with Jesus Christ. O diba? Ano? Association fellowship with Jesus Christ. By beholding, we become chance. O naran yung favorite na teksto. 2 Corinthians 3:10. Og kitang tanan uban sa naong nga dili kinaptapan sa magapasumpali kita sa kasanag sa Ginoo. Ginausab kita ngadto sa pagkasama sa iyahang panaghuway. Gikan kasanag ngadto kasanag. Maingon nga kini nagagikan man sa Ginoo ang Espiritu. Di ba kasanag gikan sa kasanag. Natoy vlogger nga ihang ko ano niya, interviewon niya mga bata, no? Nga kapatid, meron ka bang Bible verse? Di ba? Mutugan mapud nga na sila Bible verse. Aya katukang tanon niyang isa ka Bible verse, ngayon siya nga makig Bisaya ba to or yung Tagalog, no? Nga laki kang sasama dito, ha? Kasi mayroon siyang Bible verse, no? Sasama ka kapag magsimba siya, no? So inana kipali, no? Sa ato ang Christian, no, nga may kasanag, gikan sa kasanag, pero sa pagigha ng si Jesus Christ ang ato ang pagigubanan kanunay, no? Nga ato ang kasaligan, no? We must never become discouraged when we fail to measure up to true humility. God will place us. Dili ma-discourage, no? This divine virtue as a trust or as we trust in His grace. It is worthy objective to strive for, as Paul says. A worthy objective dari sa kang Pablo, no? Philippians 3 verse 13 padung sa verse 15.
So nagkanayon maisip ko, wala ako mag-isip nga kini nahimo ko ng akong kaugalingon. Kinoon o sa kabutang akong ginabuhat. Mao kini. Sa nakalimutan ko ang nagpangagi na. O nagadasdas ako paingon sa naa sa unahan. Ako nagapadayon paingon sa dauganan. Nga sa ganti nga mao ang langit nung pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Jesus. Kinang tanan mga hamtong na sa pagtuo. Kinahanglan magabaton sa maong pang huna-huna oy hamtong na sa pagtuo, baton sa panghuna-huna. Og kuno galing kamulahi man og pagpanghuna-huna kiniusab ikapadayag ra kaninyo sa Dios. Ay kun pa na ikapadayag. Much prayer for the grace to see ourselves in the light of the truth will bring us closer to our goal to be more Christ-like. So muna ang tambag pang last no nga daghan gid nga mapag-ampo no. Much prayer gid kuno no. Para sa gracia, di ba? Ourselves, light and truth nga maga closer nga masama nato si Jesus Christ. So mauna ka na ang atog-ang latun-an sa humility or clothed with humility, be clothed with humility. Nga ang ato ang teksto nagapuntor bagito sa mga batan-o no. So ato kining sipungon no, maingon man usab kamong mga batan-on. Kinahanglan managsagop kamo nga masinugtanon sa mga ansyano. Kamong tanan managsulob sa pagpaubos. Alang sa usa og usa kay ang Diyos nagabatok sa mapahitas-on apan sa mapainabisanon siya magahatag og grasya o matayin kay batok kuno sa mapahitas-on no ang mapinsan nga taga-grasya og ang ingredients gid kuno sa kanang sin ang pride no nga atong gitun-an to ang pagka-pride ni Lucifer nga ni against siya sa government sa Ginoo, di ba? O kontra gid siya sa Ginoo, gipanisan siya no. Apil pod kang iba no, na pride pod kuno tong downfall ni iba no. Kay wala naman siya namati sa interaction sa Ginoo kadton man ang kanang sa serpent no. So makita na ang pagpanghinampog no nga sa iyang kagalingon. So tun-an nato una diha ang pride, di ba? Ug maapod na diri sa kuan Mark no, kaibog Mark 7:22 kaibog kadautan limbong kaulag kasina panulti sa buling sa dungog pagka mapahitas unog ang binuang apil ang mga binuang no. So ang humility na ako no sa kansay sa lu or kanang ubos gyud abes no nga view sa ato ang kaugalingon ourselves no. Sama si Moses no nga meekness, di ba? Meek person no nga gibiyaan kini atong iyang pagkaharianon pod no kay iya hatong giluwas tong itabangan niya to ang gidaog-daog di siya makaako kanang puyo saging harian nga daog-daog kon iyang mga kaubanan, di ba? So nitakas to siya ayagi o to gipamik pa siya sa Ginoo no gi unlearn tong iyang natun-an sa kanang
ihepto kay dugay po kay sa gigamit sa Ginoo no adi siya nga pagkatawag kun dai siya balik, di ba? So dito nakita iyang pagka make person humble no. Kaya nakita diri nga mapainobsanon ko na si Moses labaw sa tanan, di ba? So si Jacob nakita po diha no nga humble person. Si David, humble person po no. Si Job, apil na si Job no dito sa iyang kuan mo po na sa experience nila no. Sa iyang trials nakita po ang iyang pagka-humble gid nga person no. Nga nakain sa ani karon ako walay pulos. Unsa ang arang ko ay katubag? Labi na dito gid sa gilang tugi sa Ginoo no. Unsa akong ikatubag kanimo itapion ko ang akong kamot sa akong papa no. So inana ko na mo humble person dili pod mo lang tugi pod mo ko ano iya hinoong sampungan iyang baba sa apel si Paul no na humble person pod si Paul, di ba? Kay katong niya bisan siya iwit kang Saul na apod kang Saul no. So dili kita sa truth about humility dili kuno siya human nature no. Kay masud lagi to ang sin no. Nga maoy makapa-blind sa human no. Kana sa human pride na pod kay katong parisyo no nga nagampo siya ga hinampog siya sa tubangan sa Ginoo no. O kato atong natun-an sa Laodicea nga lukewarm no. Hambog iro gihapon sa tubangan sa Ginoo giingnan siya nga gasuga ko ikaw no. Kabos makaluluoy no, buta hubo, di ba? O ang tambag sa Ginoo nga mag-study sa iyahan ay amek unluli, di ba? So mao ni ang Ginoo nga example gid siya sa humility no. O niya gift of the Holy Spirit no. Ang humility mabasa din sa Galatia 5 verse 23. Kaagho pagpungong sa galingon nga sa maong mabutang walay kasugoan nga kabatok o katong experience pod no nila Moses, Job no. Ug ang humility makuha through association of the fellowship of Jesus Christ, beholding the contents o katuno nga kasanag ato sa kasanag. We must never discourage when we fail to measure our humility. God will bless us with the divine virtue. So tama discourage no. Kaya narabay kon mapuno lang ning gantangan, di ba no? Pero di kon nga di ma-discourage no. The worthy objective is strive kang Paul no. Nga kato iyang gikuan nga wala niya gipang hinampog tong iyahang nabat na no. Og ang panghuna-huna nga gipabutang diri ni Pablo nga kitang tanan mga hamtong nas pagtuo kinahanglan magbaton sa maong panghuna-huna. O di ba hamtong sa pagtuo no ug ugaling kamo lahi man panghuna-huna kini usabi ka padaya grasa kaninyo sa Dios. Ug ang tambag much prayer for the grace of ourselves and the light of truth will bring closer to our goal to be more Christ-like. Di ba kana na prayer or katuang study sa Ginoo no? Learn of me, di ba? Mag-upan man na siya prayer and study sa Ginoo no? Learn of me.
kay para makuha ang goal nga Christ like kadto ang humility, no? So diha kita nagtapos sa ato ang pagpamlandong sa humility. Na patay mga example, no, hinaot nga makuha ninyo ang example gid sa humility kan Jesus Christ, no? So magampo kita sa itong pagtapos. Nagaampo kami o Diyos nga magahom. Ikaw amo ang magtutudlo nga nakatudlo kanamo sa humility. Hinaot nga ikaw magapanalangin nini amahan nga mensahe maaplikar kini sa amo ang mga kinabuhi, ang pagkamapainobsanon gayud nga babatnan namo ang grace, grasya diha sa imong atubangan nga dili mapuno ang gantangan amahan. Hinaot nga ikaw magapanalangin, magabless kanamo nga ikaw amo ang masunod ang imuhang meekness, imuhang pagkamanubsanon samtang ania kami sa kalibutan nga puno sa kagulaanan. Apan ikaw among dalangpanan amahan nga kasaligan mabatnan ang mapainubsanon kay ikaw magapatok man sa mapahitas-on. Tuluan mo kaming tanan amahan nga magalakaw gayud nga mapainubsanon diha sa matubangan o pasaylo kami sa masala nga nangahimo sa pulong sa batok sa una. O ikaw among gipasalamatan nga sa kanunay gayud magatubag sa kampo sa pangalan sa isang personal luwas. Amen. Bueno, atong benediction, hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, Jehovah, the God of God, and the Lords of Lords, and the Kings of Kings. To God all be the glory, and God bless us all. And this is the sermon 2025 sa episode nato nga 15. So hantud na usab sa sunod nga higayon. Mayong adlaw sa tanan, aglaygon ang Diyos.